Masakit ang ulo ni Sarah nang magmulat siya ng mga mata. She was strapped on a chair, subalit walang tali ang kanyang mga kamay. Sa bewang lamang niya, may nakita siyang bintana. Sumilip siya roon. Bakit ulap? Lumilipad sila? Natigagal siya. Ibig sabihin, lulan sila ng eroplano. Gising ka na pala, senyorita. Alfredo, kinakabahan niyang sambit. Nakapwesto to sa unahang upuan. Napansin din niya may kaliitan ng eroplano. Hindi yon commercial flight. Ilang sandali na lang at lalapag na tayo. Kampanteng sambit ni Alfredo. Hinihintay na nilang ating pagdating, senyorita. Siguradong matutuwa sila oras na makita ka. No, namuo na ang luha sa magkabila niyang mata. Alfredo, please, ibalik niyong eroplano. Para mo ng awa, ibalik niyo na ako sa Manila. Paumanhin, pero hindi namin magagawa yun, senyorita. Matagal ka rin naming hinanap. Buti na lang at may nakapagturo sa iyong kinaroroonan. Sino? Hindi na mahalaga yun. Pagkibit balikat nito. Alam mo bang tuwang-tuwa si Senyor Marco nang malamang iuuwi ka na namin ngayon? Ang ama niyan tinutukoy nito. Ganon din si Senyorito Adam. Naikuyom niyang mga kamao. Kumilos si Alfredo, tinanggal nitong seatbelt niya. Kasunod nun, naisubsob niyang mukha sa mga palad. Subalit, bago pa man pumatak ang kanyang luha, naalala niyang kanyang anak. Naalarma siya. Bigla siyang tumayo. Aapat lamang silang pasahero ng eroplano. Hindi niya makitang anak. Nasaan ang anak ko? Nangunutang noon ni Alfredo. May anak ka, senyorita? Bakit? Nag-asawa ka na ba? Natigilan siya. Ibig sabihin, hindi ginalaw ng mga ito ang kanyang anak. Hindi alam na mga itong nanganak siya. Subalit hindi niya makuhang mapanatag. Hindi niya masigurado kung ligtas ang kanyang anak. Subalit sa isiping may iwan ng sanggol sa pangangalaga ni Kent, kikilalaning ina ng bata si Diana. Muli siyang napaupo. Hindi na siya nakakapag-isipan ng maayos nang maramdamang pababa na ang eroplano. Ilang sandali lang at marahan na ang kanilang usad sa runway. Nasa Negros na sila. Tumigil ng eroplano. Inalalayan siyang tumayo ni Alfredo. Hindi na siya nito binitawan, na para bang naniniguradong hindi siya makakatakas. Pagbaba nila ng eroplano, nakita ni Sarah ang kotseng naruroon sa tarmac. Kotse yun ni Adam. Sila ang hinihintay noon. Doon siya hinila ni Alfredo, labag sa loob na sumakay siya. Kailangan ay makapag-isip siya. Hindi niya basta-basta na lang iitsapwerang anak. Hindi niya papayagang si Diana ang kilalaning ina ni Kurt. Subalit anong kanyang gagawin? Pinagitnaan siya ng dalawang kasama ni Alfredo. Samantalang sa tabi naman nito ang driver na pumwesto. Sinisiguro ng mga ito na hindi siya makakatakas. Umusad na ang kotse. Naikuyom naman niya ang kanyang mga kamao. Think faster. Oras na makarating sila sa asyenda. Wala na siyang pag-asang makatakas pa. Dapat ngayon pa lang, habang malayo pa sila sa kanilang patutunguhan, ay malansin niya ng mga to. Malayo-layo na sila sa airport nang mapansin niyang may backup sila. Nakita niya ang kotse ng ama sa likuran nila. Subalit hindi niya matukoy kung ang papa niya ang nagmamaneho nun. Kailangan kong magpunta sa CR, Alfredo. Sorry, senyorita, pero hindi ko kayo mapagbibigyan. Pigilan niyo na lang. Matalas din ang isipan ng kanang kamay ng ama. Alam kong katusuhan niyo. Alfredo! Umiling lamang ang lalaki. Gusto mo bang dito ako umihi? Pigilan niyo na lang. Susmi, malayo pang asyenda. Hindi po pwede. Mahigpit ang habilin sa amin. Oras na makasakay ka na ng kotse, huwag ka nang pabababain pa. Dahil oras na makatakas ka, papatayin kami ni Senyor Marco. Hindi naman ako tatakas eh. Subalit nagmatigas sa Alfredo. At wala siyang nagawa. Hindi niya ito napilit, tuloy ang kanilang biyahe. Alerto naman ang mga katabi niya. Hindi talaga siya bibigyan ng tsansang makatakas. Makaraan ng isang oras na biyahe, papasok na sila sa Hacienda de Laida. Awa sa sarili at sa anak ang naramdaman niya nang tumapat sa kanilang bahay ang sasakyan. Nasa balkonahe ang kanyang mga magulang. Naroon din si Adam, si Darla. Sinalubong siya ng yakap ni Senyora de Laida, ang kanyang mama. Buti naman at walang nangyari sa'yo. Kamatayan ko itong pagbabalik nila sa akin dito. Niyakap din niya ang ina. Pumiyok na siya. Kamatayan kung sandaling hinihintay ni Papa. Narinig yun ni Senyor Marco. Anong kamatayan ang sinasabi mo? Matigas na sambit nito. Kamatayan bang matatawag na sinisigurado ko lamang ang kinabukasan mo? Pumatak na ang kanyang luha. Kamatayan bang matatawag ang maging kabiyak ni Ida?
Pagpapatuloy ni Senyor Marco. Sige na, dalhin niyo na siya sa kanyang kwarto. Huwag palabasin hanggat wala akong utos. Dinala siya ni na Alfredo sa kanyang silid. Sasama sana sa kanya ang ina, subalit pinigilan ito ng papa niya. Bago siya ipinasok sa kwarto niya, nakita niyang may kandadong pinto sa labas. Hindi rin niya magagamit ang bintana dahil nilagyan ng grill. Pinaghandaan talaga ang pagdating niya. Wala na talaga siyang kawala. Tumayo siya sa may bintana, bumalong niya naman ang kanyang luha habang tinitingnan ng malawak nilang lupain. Ngayon pa lang namimiss na niyang kanyang anak. Nang sumunod na araw, muling nagkaharap sina Sarah at Senyora Adelaida. Ang ginang ang nagdala ng kanyang tanghalian sa pagkakataong iyon. Kagabi, katulong ang nagdala ng hapunan niya. Hindi kaagad lumabas ang ina. Naupo ito sa gilid ng kama. Sige na iha, kumain ka na. Ma, tulungan niyo ako makatakas. Imposible yan anak. Hindi nga ako pinapayagan ng ama mo na pumasok dito. Pinilit ko lang. Sa pagkakaalam kasi niya, tinulungan kitang makaalis noon. Wala akong pagtingin kay Adam. Kumain ka na muna. Umiling siya. Darating mamayang mga magulang ni Adam, iha. Muling nagsalita ang ginang. Ako nang nakikiusap sa'yo para matapos ng gulong ito. Pakiharapan mo sila ng maayos. Ma! Muling pag-uusapan ng araw ng inyong kasal. Namula muli ang kanyang mga mata, iiyak na naman siya. Ma, alam niyo naman siguro nagsilang ako. Hindi na ako karapat-dapat kay Adam. Tumangutango ang ginang. Sa totoo lang, napag-usapan na namin ang tungkol sa bagay na yan. Subalit walang pakialam si Adam kung nagsilang ka man ng 10. Diyos ko, gano'n kanya kamahal. Ano bang pinakain ni Adam kay Papa? At gano'n na lang ang pagpupursige niyang makasal ako sa taong yun. Alam niyang may iba pang dahilan. Nagpakawalang na malalim na paghinga ang ginang. Ma, untag niya sa ina. Okay. Tumangutango si Senyora Adelaida. Hindi ko ito dapat nasabihin sa'yo. Pero ganyang mapilit ka, ipagtatapat ko na sa'yo. Para kahit papaano ay maunawaan mo ang iyong utang natin sa mga Bustamante. May utang tayo sa kanila? Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Paano tayo nagkaroon ng utang sa kanila? Sa pagkakaalam niya, performing business naman ang kanilang asyenda. Anak, nagkaroon tayo ng asyenda dahil sa pagiging sugarol ng papa mo. Malungkot na sambit ni Senyora Adelaida. Lahat ng pag-aari natin ay sugal ang pinagmulan. Ibig niyo sabihin, nagkautang tayo sa mga Bustamante dahil natalo si Papa sa sugal? Nanlaki ang kanyang mga mata sa natuklasan. Tumango ang ginang. Mahigit 10 milyon ang utang natin sa mga Bustamante. Partikular na kay Idam, Sabong at Karera. At yun ang hinihinging kabayaran ni Idam. Pambayad utang ako? Anak, sa kasalukuyan, nakasangla na rin sa bangko itong asyenda. Katunayan, nagbigay na ng palugit ang bangko. Kalahating taon. Kapag hindi natin yan mabayaran, iilitin nilang ating mga ari-arian. No, lubog sila sa utang. Kapag nagpakasal ka kay Idam, tutubusin nila itong asyenda. Mananatili ito sa atin. Wala na tayong magiging problema pa. Labag man sa kalooban ko, ay hindi ko kayang sawatain ang desisyon ng iyong papa. Hindi ho ba kumikita ang asyenda? Kumikita, pero hindi naman lingid sa iyong pagiging sugarol ng papa mo. Sa ngayon kung mananalo man, kulang pa yun sa mga talo niya para maibalik ang puhunan sa asyenda. Hindi siya makapag-isip sa nalaman. Ganun ho ba kahalaga sa kanya ang pera? Anak, pinalaki ka sa luho ng papa mo. Hindi siya naging maramot sa'yo. Lahat ng ginusto mo ibinigay niya sa'yo. Sa bagay bang ito'y hindi mo siya kayang pagbigyan? Natigagal siya. Saan tayo pupulutin kung tuluyang mawala sa atin tong asyenda? Aminado kaming hindi mo nga mahal sa Idam, pero kapakanan namin ang iniisip mo. Sa piling niya, tuloy-tuloy ang pagiging buhay reyna mo. Hindi siya makasagot. Sana'y nauunawaan mo kami. Noon tumayo si Senyora Adelaida, iniwan na siya doon. Dinig na dinig pa niyang kalansing ng kandado sa pinto. Nablangko ang kanyang isipan. Natigagal siya sa mga nalaman. Naghihirap na pala sila. Wala siyang kamalay-malay at ngayon ay siya ang inaasahang magsasalba sa kabuhayan nila. Nasa mga kamay niya ang pag-asa. Hindi ba niya kayang isaalang-alang ang kaligayahan para sa ama't ina? Kailangan niyang magdesisyon. Dumating kinagabihan ang pamilya Bustamante. Nabigla si Darla nang siyang sumundot sa kanya nang mapasukan siyang kontodo, nakabihis na.
Napansin naman niyang pagkagulat na gumuhit sa maganda nitong mukha. Tama bang naiisip ko? Wala na akong kawala pa. Kasunod nun ang paghinga niya ng malalim. Napaka-ingrata ko namang anak kung hindi ko sila tutulungan sa kinakaharap naming krisis. Nawawalan ka na ng pag-asa? Nagtaka naman siya. Wala nang ibang paraan pa, Darla. Hindi ko kayang isipin na matutulog tayo sa kalsada. Kung noon ko pa ito nalaman, wala na sanang marami pang nangyari. Paanong anak mo? Makikipag-bargain ako kay Idam. Na ano? Nakunin namin ang bata na tanggapin niyang anak ko sa ibang lalaki na siya ang kikilalaning ama. Sa tingin ko naman papayag siya. Paano kung ayaw pumayag ng ama ng anak mo? Naisip na niya yun. Malaki ang resources ni Idam. Malaki ang may tutulong nun para makuha nilang bata kay Kent Limhuko. Hindi siya papayag na mawala sa pangangalaga niya ang anak. Paano kung ayaw pumayag ni Idam? Muling nagsalita si Darla. Siyempre, anak yun ng ibang lalaki tapos siya magpapalaki. Malaking insulto yun sa kanya. Hindi ko makuha ang punto mo, Darla. Bigla niyang nasambit. Apektado ka rin kung hindi ako magpapakasal kay Idam. Gusto mo bang matulog sa kalsada? Ulila na sa mga magulang ang pinsan. Kasabay niya itong lumaki. Pamangkin ito ng papa niya sa nag-iisang kapatid. Kapatid ng turing niya rito. Tayo na, hinihintay na nila tayo sa sala. Any moment now, maghahapon na tayo. Bagkos ay nasabi nito. Iniwasan itong biglang magtagpo ang mga mata nila. Naguguluhan man sa inaakto ng pinsan, sumunod siya dito. Pababa pa lamang sila ng hagdan ay natuon kaagad ang pansin niya kay Idam. Napansin niyang kakaiba nitong ngiti nang makita siya. Nakatutok naman sa kanyang pansin ng kanyang mga magulang at ng mag-asawang Bustamante. Kapansin-pansin na mabuti ang ngiti ng papa niya. Parang nabunutan ito ng tinik. Maging ang kanyang mama ay maliwanag ang mukha. Alam nitong magandang ibabalita niya. Magandang gabi ho sa inyo. Bahagya niyang tinanguan ng mga magulang ng binata. Alumpihit ng ngiti naman ang binigay niya kay Idam. Noon naman tumayo si Senyor Marco. Ang mabuti pa kaya ay dumiretso na tayo sa komedor. Mag-dinner na muna tayo. Kumpadre, kumadre, doon na ho tayo sa komedor. Sinugundahan ni Sir ang tinurang iyon ng ama sa kanilang mga panauhin. Tumayo ang mga magulang ni Idam, kasunod ang lalaki. Lihim siyang napaigtad nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa kanyang siko. Inalalayan siya nito. Kahit na tila napapaso siya, hinayaan na lamang niyang kamay nito doon. Tumungo sila sa komedor. Nagkaroon ng sigla ang pagtitipon nilang iyon sa komedor. Habang kumakain, naging paksan tungkol sa kasal nila ni Idam. Kung kailan muling itatakda ang pag-iisang dibdib nila. Ayoko ng matagal na paghahanda na isa tinig yun ng binata. Gusto ko'y makasal kami kagad. Sapat na sigurong 1 o 2 linggong paghahanda. Walang problema. Segunda ni Senyor Marco. 2 weeks from now, dapat ay matutukan to ng maayos. Bitin ng 2 linggong paghahanda. Pero kayang-kaya. Sa ngayon, hindi pa maisatinig ni Sarah ang kanyang plano. Nakiayon na muna siya sa plano ng mga to. Sa muling pagbabalik doon ni Idam, kakausapin niya ito ng maayos. Napansin niya ang sarap ng ngiti ng binata. Kung ilang beses pa nga nitong pinisil ang kanyang palad. Kahit na alumpihit, ngumingiti na lamang siya. Siguro'y natututunan din niya itong mahalin. Time will tell. Natuwa si Sarah nang makita si Kent. Sinugod niya ito ng yakap. Ikinulong naman siya nito sa matitipunong braso at inangkin ang kanyang mga labi for a disturbing kiss. Kasunod nun ay binuhat siya nito habang magkahugpong ang kanilang mga labi. Marahan siya nitong nilapag sa kama. Kinubabawan siya at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Kung kailan lasing na siya sa mga halik ni Kent, ay naramdaman naman niyang bumukas ang pinto. Bumangon siya para magulat. Noon niya napagkurong panaginip lamang ang lahat. Maliwanag ang ibig sabihin noon. Hinahanap-hanap ng puso't katawan niya si Kent. Nasasabik siyang makita ang lalaki. Ito ang mahal niya. Subalit kahibangan yon. Very much married ito kay Diana Cuangco. Kung ano man ang nararamdaman niya sa lalaki, kailangan ngayon pa lang ay kalimutan na niya. Butit gising ka na, iha. Si Senyora Delaida yon. Ito na nagbukas ng pinto. Ang pumutol sa maganda niyang panaginip. Binuksan nito ang mga bintana. Mataas na pala ang sikat ng araw. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na, iha. Tumabi ito sa kanya sa gilid ng kama. Pero sana huwag ka magtatanim ng galit sa papa mo. Huwag na nating pag-usapan ng bagay na to, ma.
Naging tugon niya. Hindi niyo ko pinabayaan ni Papa. Tinamasa ko rin ng ginhawang na panalunan niya sa sugal. Kaya makikiisa rin ako sa pagkatalo niya. Wala nang pag-asang maiwan niya ang pagsusugal anak, pero nagkausap na kami ng masinsinan. Susugal siya pero meron ng limitasyon. Nangako naman siya na kung mapaglalabanan niyang pagkati ng mga kamay, hindi na siya magsusugal. Marahan siyang tumango. Sanay siyang malamang nasa sabungan ito o hindi kayo nasa karera ng mga kabayo. Sa dalawang bisyo nalulung ang papa niya, kung saan-saan lugar ito dumadayo para lang makapagsabong. Napatingin sila sa pinto nang may kumatok. Kasunod nun ay pumasok si Darla, alumpihit ang ngiti nito nang pumasok. Sinabing dumating si Idam. Marahan siyang tumango, hinihintay niyang pagdating na yun ni Idam. Hindi sila nakapag-usap ng sarilinan kagabi. Ngayon niya sasabihin sa lalaki ang plano niya. Susunod na ako, lumabas na ang ginang. Alumpihit namang sumunod si Darla. Napapailing siya ng maiwan. May napupuna siyang kakaiba sa pinsan para bang ayaw nitong maikasal kay Idam. Sa bagay, nakaalis siya sa asenda noon dahil na rin sa tulong nito. Subalit, ano ang dahilan ni Darla? Hindi niya alam ang sagot sa kanyang tanong. Minabuti niyang pumasok sa banyo para maligo. Tapis na siya nang may maisip. Paano kung hindi pumayag si Idam sa hihingi niyang pabor? Nadismaya siya nang buksan ng pinto. Nakakandado yun sa labas. Sa kabila ng pagpayag niyang magpakasal kay Idam, naninigurado pa rin ang kanyang ama. Kumatok siya. Makaraan lang ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Alfredo ang nalabasan niya. Bahagya itong yumuko nang makita siya. Sinalubong naman siya ni Idam sa hagdan. Pagkahawak nito sa kamay niya para siyang sinisilaban. Sa kabiglaanan, hinila niyang kanyang kamay, nagulat man ang lalaki nagkibit balikat na lang ito. Umupo sila sa sofa. Hindi sinasadya, nagagat siya ng paningin. Natigilan siya nang makita si Darla na nakadungaw sa kanila. Basta lamang itong nakatingin sa kanila, subalit mababanaag niya ang lungkot sa mukha ng pinsan. Para bang nahihirapan ito habang tinitignan sila ni Idam. Napatingin siya sa binata, pero wala atensyon nito kay Darla. Sa kanya ito nakatingin, titig na titig. Nagpapahiwatig na mahal talaga siya nito. Kamusta ka na? Mabuti, ngumiti ito. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinaligaya, Carolina. Hindi ka magsisisi sa pagpapakasal sa akin. Paliligayahin kita sa abot ng aking makakaya. Carolina, matagal nang walang tumatawag dun sa kanya. Nakalimutan na nga niya. Carolina nga pala ang tunay niyang pangalan. Ako na nga pala si Carolina Inocencio ngayon, hindi na si Sarah Carbonell. Meron sana akong ipapakiusap sa iyo, Idam. Kinalman niyang damdamin. Kailangan niyang maisatinig yun. Huling pakiusap? Ano yun? Hindi naman siguro lingid sa'yo nagkaroon ako ng anak habang nagtatago. Nakita niyang tumigas ang anyo nito. Isang pangit na katotohanan yun para kay Idam. Maging ang pagkuyom ng mga kamao nito. Bigla namang gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Kung pagbabatayan niya ang ekspresyon ngayon ng lalaki, wala siyang maasahang pagsang-ayon mula dito. Subalit ayaw niyang maging negatibo. Dahil oras na hindi ito pumayag, wala siyang magagawa. Ang mag-asawang Kent at Diane ang magpapalaki kay Kurt, ang mga itong kikilalaning mga magulang ng anak niya. Ngayon pa lang parang pinipiga ng kanyang puso. Hindi maaari ang ganun. Tangi siya lang ang may karapatang magpalaki sa anak niya. Siya lang ang kinikilanang ina ni Kurt, hindi si Diana. Go on. Adam prodded her, watching her cautiously. Kahit papano, nabuhayan siya ng pag-asa. Naiwan ang anak ko sa Maynila. Ngayon, anak ko siya, Adam. Dugot laman. Hindi ko siya pwedeng basta nalang abandonahin. Siguro naman ay nakuha na nitong punto niya. Bigla itong tumayo. Napansin niyang abot-abot nitong pag-iling, maging ang paghaplos ng mga kamay nito sa muka. Tuliro ito sa ipinapakiusap niya. Ikaw ang kikilalanin niyang ama. Nagpapatawa ka ba, Carolina? Matigas na sambit nito na mewang. Anak ng ibang lalaki ang palalamunin ko. Ang aking palalakihin. Nahigit niyang paghinga. Yun lang naman ang pinapakiusap ko sa'yo. Apela niya dito sa balit na natili siyang nakaupo. Wala siyang ibang kikilalaning ama kung hindi ikaw. Nagpapatawa ka ba? Kasing tigas ng batong ang tinig na yun ni Idam. Paano yung ama niya? Sa tingin mo ba basta nalang isusuko ng taong yun ang karapatan niya doon sa bata? Kilala ba nito si Kent?
Tila nabasa naman ni Adam ang nasa isipan niya. Hindi ko kilala personally ang taong yun. Pero batay sa napag-alaman ko, mahal na mahal niyang naging anak niyo. That's true, ngunit hindi niya masabi yun ng harap-harapan kay Adam. Sa takbo ng punto ng kaharap, may hirapan silang mailayo ang bata kay Kent. Pero wag na muna nating pagtalunan ng tungkol sa bagay na to, Carolina. Pagkatapos ng kasal natin, haharapin natin ang tungkol doon. Mabuti na yon kaysa inaasahang outright rejection mula kay Adam. May nasisilip siyang pag-asa. Sa ngayon, nakatuon ang pansin nito sa nalalapit nilang kasal. Ayaw nitong sabayan ng ibang aktibidad ang pag-iisang dibdib nila. Ganun ito ka-excited. Subalit ang nakikita niya ay magiging tinik sa kanilang paghahabol ni Adam ay si Kent. Paano nga kung ayaw nitong ibigay sa kanila si Kurt? Sa nakikita niya, walang magiging problema kay Kent kung isusunod ang pangalan nito sa bata. Subalit payag naman kaya si Adam na sundin ng batang apelyido ng ama nito? Pansamantala niyang iwinaglit sa isipan ng naturang usapin. Pareho namang mga edukadong tao sina Adam at Kurt. Siguro naman ay may dadaan sa matinong usapan ang lahat.